Marshall Peak, Kabanata 61. Pati iyong personal na damdamin. Bakit siya target ni Long Zaitian? Sinulyapan niyang kay si Homeyer na ang mga mata ay puno ng panghihinayang at pagkakasala. Bahagyang naiintindihan ng kanyang puso. Ang ilang mga bagay ay hindi kailangang itanong. Si Homeyer ay isa ring matalino at mabilis na babae. Bagamat isang beses lang siya nasulyapan ni Yang Kai, naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Hindi ka pinayagan ni Lolo Long na makapasok sa minahan. Hindi ko rin gustong bigyan siya ng mukha. Paano kaya kung ganito, tutulungan kitang bilhin ang mga binhing iyon. Hintayin mo muna ako dito saglit. Mahinang sabi ni Homeyer. Sige. Alam ni Yang Kai na ito lang ang magagawa niya, kaya inilabas niya ang lahat ng kanyang mahahalagang bagay at sinabi kay Homeyer ang mga pangalan ng mga disipulo ng blood group na pumulot ng mga panla. Nagtanong na siya tungkol sa bagay na ito mula sa may-ari ng stall sa Blackwind Freight. Pumasok si Homeyer sa underground mine. Nilaibot ng mga mata ni Yang Kai ang ilang silid sa ibabaw ng lupa. Pumasok si Long Zaitian sa isa sa mga silid. Pakiramdam niya ay may pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Sa loob ng silid, isang matandang lalaki at isang binata ang nakatayo sa tabi ng bintana na nakatingin sa direksyon ni Yang Kai. Ang matanda ay si Long Zaitian na katatapos lang umatake kay Yang Kai. Ang binata ay halos kasing edad ni Yang Kai. Siya ay apo ni Long Zaitian, si Long Wei. Malamig na tiningnan ni Long Wei si Yang Kai. Sabi niya na may kung anong dissatisfaction. Lolo, bakit hindi mo siya pinatay? Long Zaitian. Pinoprotektahan siya ni Mayor. Paano mo gustong patayin ko siya? Iyon pa ang dahilan para patayin siya. Hindi ko pa nakita si Sister Homeyer na ganoon kaasikaso sa isang lalaki. Hindi naman masama ang relasyon ng brat na ito at ni Mayor. Siguradong isang kalamidad ang pag-iwan sa kanya ng buhay. Hindi ko pa nakitang pinoprotektahan ni Mayor ang sinumang tulad nito. Sa pagkakataong ito, para lang sa kanya, kinontra pa niya ako. Hindi ito normal. Sumimangot si Long Zaitian. Lubhang naninibugho si Long Wei. Nasa minahan na ngayon si Homeyer. Lolo, gusto mo bang kumilos muli? Si Long Zaitian ay tumingin kay Long Wei na may bahagyang sama ng loob. Hindi problema ang paggawa ng isang hakbang ni Lolo. Madali din ang pagpatay sa kanya. Ngunit kung dahil sa kanyang pagkamatay, magkakaroon ng sama ng loob si Homeyer sa iyo. Sa tingin mo ba sulit ito? Nagulat si Long Wei at umiling. Hindi ito katumbas ng halaga. Pero gusto mo bang hayaan siyang magka-developan ng ganito? Hindi ko na matiis. Ikaw. Hindi napigilan ni Long Zaitian na mapabuntong hininga. Matuto pa mula sa iyong kuya, tingnan kung paano niya pakikitunguhan ang babaeng gusto niya. Kung gusto mo si Homeyer, kailangan mong magsikap. Matutulungan ka ni Lolo na pumatay ng mga tao, ngunit hindi ko kayo matutulungang makakuha ng puso ng isang babae, tama ba? Si Human ay hindi pa nagkaroon ng anak sa buong buhay niya, mayroon lamang siyang Jower at Mayor, ang dalawang anak na ito. At sa hinaharap, ang blood group ay mapabilang sa aking Long family. Ang tatlong henerasyon ng aking Long family ay nagtrabaho ng husto para sa blood group sa loob ng ilang dekada, oras na para tikman ang lasa ng pagiging master. Nang marinig ito, naramdaman ni Long Wei ang pagkulo ng kanyang dugo. Tumanggo siya at sinabing, ang aking Long family na ang maging Panginoon. Panigurado ka Lolo, hindi makakatakas si Homeyer. Siguradong mahuhuli ni brother si Hu Jower. Mabuti naman at may ganitong ambisyon ka. Tumiti si Long Zaitian at tumanggo. Mapait na tiningnan ni Long Wei si Yang Kai sa malayo, medyo hindi pa rin mapakali. Lolo, pagkatapos ang taong ito, maghanap ng sarili mong pagkakataon. Hindi siya ganun kalakas, kaya mo siya. Oo, malamig na ngumiti si Long Wei. Hindi na siya makagalaw ngayon, pagkatapos ng lahat, si Homeyer ay lalabas mamaya, ngunit dahil siya ay isang disipulo ng Sky Tower Pavilion, hindi siya makatakas. Naghintay si Yang Kai sa labas ng ilang sandali bago lumabas si Homeyer na tumutulo ang mabangong pawis. Na may ngiti sa kanyang mukha, isinubo niya ang 4 na buto sa kamay ni Yang Kai. Sa kabutihang palad, hindi kita binaygo. Dahil may gustong bilhin ng miss ng blood group, paanong hindi mangangahas ang mga alagad na ibenta ito? Salamat. Maingat na inilagay ni Yang Kai ang 4 na buto sa kanyang dibdib. Habang nakatayo sa parehong lugar sa loob ng mahabang panahon, nahirapan si Yang Kai na sabihin. Minsan mo akong tinulungan, ibabalik ko ang pabor. Si Homeyer ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Ano ang ibig mong sabihin? Ikanaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Sumunod ka sa akin. Bagamat hindi alam ni Homeyer kung ano ang gusto niyang gawin, masunurin pa rin itong sumunod sa kanya. Pagkatapos maglakad ng humigit kumulang 300 talampakan, biglang huminto si Yang Kai at mahinang tinadyakan ang kanyang paa. Alalahanin kung saan ako nakatayo ngayon. Mga 70 talampakan sa ilalim ng lupa, dapat mayroong ilang mga kakaibang bagay. Nanlaki ang mga mata ni Homeyer, naguguluhan. Paano mo nalaman? Bamulong si Yang Kai. Nagsasanay ako ng isang uri ng martial skill, hanggat mayroong enerhiya ng katangian ng Yang sa loob ng isang tiyak na hanay, nararamdaman ko ito. Mayroong isang kayamanan ng katangian ng Yang dito, ang enerhiya na inilalabas nito ay libu-libong beses na mas dalisay kaysa sa Yang Inflammation Stone.
Noong una siyang dumating dito, naramdaman ni Yang Kai na iba ang lugar na ito sa ibang mga lugar, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito ng mahabang panahon, nagpa siya pa rin siyang sabihin kay Humeir ang balitang ito. Una, ito ang teritoryo ng blood group, kaya kahit pag nasaan niya ito, hindi niya ito makukuha. Pangalawa, talagang gusto niyang gantihan ang pabor ni Humeir. Ngayon, noong tinulungan niya siya, nakita na ni Yang Kai ang lahat. Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, nagulat si Humeir. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Diretso ang sagot ni Humeir, naramdaman nitong medyo naantig si Yang Kai. Kung ganoon ay ayos lang, tumiti si Yang Kai. Bagaman hindi ko alam kung ano ang nasa ibaba, ang halaga ng bagay na ito ay tiyak na hindi mababa. Bukod dito, tila may iba pa, ngunit hindi ko maramdaman kung ano ito. Ngunit sa palagay ko ang sikreto ay nakatago sa ibaba ay ang ugat ng lugar ng pagmimina ng blood group, o maaaring sabihin na dahil sa pagkakaroon nito, mayroong isang minahan sa ilalim ng lupa dito. Hindi mapigilan ni Humeir na maantig, kung totoo ang sinabi ni Yang Kai, kung gayon ang sikreto sa ibaba ay talagang mahalaga. Ikaw ay isang matalinong babae, dapat mong malaman kung ano ang gagawin. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Naiintindihan ko, paulit-ulit na tumango si Humeir. Sige, alis na tayo. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Naglalakad sa masukal na kagubatan, hindi na muling nagsalita sina Humeir at Yang Kai, at tinatamasa lamang ang sandaling ito ng katahimikan. Tuwang-tuwa si Humeir, dahil sinabi ni Yang Kai sa kanya ang ganoong mahalagang impormasyon, malinaw na ang kanyang impresyon sa kanya ay nagbago ng malaki. Naalala pa niya na noong huling pagkakataon, hindi niya ito binigyan ng anumang mukha, inutusan siya. Pero iba sa pagkakataong ito, mas malambing siya sa kanya. Maghiwalay na tayo dito. Biglang huminto si Yang Kai sa kanyang mga yapak, dahilan upang mapatingin ng walang laman si Humeir. Walang kamalay-malay na nakarating na pala silang dalawa sa sanggang bahagi ng kalsada. Mabilis na lumipas ang oras. Si Humeir ay medyo nagalit. Paul, sabi ni Yang Kai at nagmamadaling naglakad patungo sa High Heaven Pavilion. Anong malaya at madaling tao? Mapait nang umiti si Humeir. Marshall Peak, Kabanata 62. Ang desisyon ni Ningxiang. Sa tabi ng Coiling Dragon Stream, nakatuon si Yang Kai sa paglilinang. Sa hindi kalayuan sa kanya, may ilang Free Suns fruit tree na malusog na tumutubo. Ang pinakamalaking puno ay nakapagbunga na ng 3 bunga at malapit ng mahinog. Ang pinakamaliit ay isa lamang maliit na sapling na nabasag lang sa lupa. Mula noong araw na bumalik siya mula sa lugar ng pagmimina ng blood group, si Yang Kai ay nagtatanim dito, araw at gabi, nakakalimutang kumain at matulog. Ang hindi makatwirang mga aksyon ni Long Zaitian ay nagpapigil sa kanyang pagnanais na maging mas malakas. Ang kahihiyan na iyon, maya-maya, babawiin niya iyon gamit ang sariling 2 kamay. Matapos ang halos 10 araw ng mapait na paglilinang, ang Tempered Body 9th stage ay bahagyang naabot na ang rurok. Nang makitang malapit na siyang makalusot, naramdaman ni Yang Kai na walang magawa. Alam niya na ang paglusot sa isang malaking kaharian ay nangangailangan ng ilang pagkakataon, at hindi ito kasing dali ng paglusot sa isang maliit na kaharian. Kahit na sapat na ang Yuan Chi sa kanyang katawan, kailangan pa rin niyang makahanap ng tamang pagkakataon para maunawaan kung ano ang kailangan niyang maunawaan. Kung pag-uusapan, ang mga araw na ito ng paglilinang ay maaaring ituring na smooth sailing. Araw-araw, hindi na niya kailangang magwalis ng sahig, kaya mas marami siyang oras para magtanim. Matagal nang naubos ang Free-Lived Chaos Spirit Flower at Dead Jedi Tree Grass. Nang walang pagpigil sa kakaibang halimuyak, ang bilis ng sirkulasyon ng True Yang Tactics ay mas mabilis kaysa dati. Naging mas madali para kay Yang Kai na makuha ang Yang Chi mula sa langit at lupa. Gayunpaman, ang Yang Liquid na nakondense niya nitong mga araw na ito ay ginamit lahat para gawing catalyze ang mga buto ng Free Suns Fruit. Walang natira kahit isang patak sa dantian. Ang enerhiya ng langit at lupa ay natipon sa paligid niya, naghihintay kay Yang Kai na masira ang mga misteryo ng Initial Element Stage. Pagkatapos ay bubuhos ito sa kanyang katawan at lilinisin ang kanyang katawan. Gayunpaman, habang naka-cross-leg sa lupa, hindi nagtagumpay si Yang Kai. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, hindi pa rin nawawala si Yang Kai. Bagamat hindi balisa ang kanyang kalooban, hindi niya nagawang malagpasan ang mga gapos na nakagapos sa kanya. Ito ay talagang kakaiba. Sa malalim na gabi, sa ilalim ng malawak na starfield, sa tabi ng Coiling Dragon Stream, biglang nahulog si Yang Kai sa isang estado ng pag-aalinlangan. Ang kanyang Yuan Chi ay bahagyang nagkagulo, at isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa hindi kalayuan, si Zia Ningxiang, na tahimik na nanonood kay Yang Kai, ay hindi napigil ang magpakawala ng mahinang sigaw ng pagkagulat. Bagamat medyo malayo siya, ramdam pa rin ni Zia Ningxiang ang hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ng Yuan Chi. Ang pagbabago-bagong ito ng Yuan Chi ay naglalaman ng malamig at masamang aura. Paano ito nangyari? Ito ay malinaw na isang senyales na ang isang misfire ay magiging demon race. Nakalusot lang siya mula body tempering stage level 9 hanggang sa initial element stage, kaya paano siya magiging demon race? Sa madaling salita, ang isang mahinang cultivator tulad ni Yang Kai ay hindi kwalipikadong maging demon race kahit na gusto niya.
Tanging kapag ang lakas ng isang tao ay isang hakbang na mas mataas, ang ganitong sitwasyon ay magaganap sa proseso ng paglilinang. Ngunit ngayon, ang ganitong uri ng bagay ay talagang malapit ng mangyari kay Yang Kai. Bahagyang kumunat ang magagandang kilay ni Zia Ningchang. Hindi niya maintindihan. Nandito siya dahil siya mismo ang nakahanap nito. Pagkatapos ng lahat, tahimik niyang pinagmamasdan si Yang Kai sa loob ng higit sa 2 taon at matagal na niyang nakagawian. Sa mga araw na ito, ang biglaang pagkawala ni Yang Kai ay nagsilang ng pakiramdam ng kalungkutan ng walang dahilan. Para siyang nawalan ng gana sa anumang bagay. Matapos maghanap kung saan-saan, sa wakas ay natagpuan niya siya sa tabi ng Coiling Dragon Stream. Noon lamang nahulog ang isang malaking bato mula sa kanyang puso. Pagkarating dito, alam ni Zia Ningchang na malapit nang makapasok si Yang Kai. Matapos maghintay ng isang buong araw, talagang hindi nagtagumpay si Yang Kai. Ngayong may kakaibang nangyari, paanong hindi siya maguguluhan? Habang si Zia Ningchang ay lihim na nababalisa, isang dalisay at mayamang mainit na aura ang biglang bumulwak sa katawan ni Yang Kai. Sa paglabas ng aura na ito, ang mga bakas ng misfire na naging demon rays ay agad na nasunog. Ang pagbabago-bago ng Yuan Qi ni Yang Kai ay agad na naging matatag. Tongyang energy. Bahagyang bamuka ang maliit na bibig ni Zia Ningchang, na puno ng pagtataka ang kanyang magagandang mata. Halos bulalas niya. Paano ito magiging dalisay? Ang mainit na aura na iyon ay malinaw na yang energy. Marami sa mga disipulo ng High Heaven Pavilion ang nagalinang ng fire o yang attribute martial skills at nagkaroon ng ganitong uri ng mainit na Yuan Qi sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, kahit sinong alagad iyon, malayo sila sa pagiging kasing dalisay ni Yang Kai. Hindi masyadong malakas ang mainit na aura na ito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Yang Kai ay hindi mataas, ngunit ito ay napakalinis, walang kaunting dumi, tulad ng isang hindi maruming pinagmumulan ng tubig. Bago siya makabangon, natuklasan ni Zia Ningchang na si Yang Kai ay muling nahulog sa misfire na naging demon rays. Napalitan ng medyo masamang aura ang mainit na Yuan Qi at dahan-daang kumalat mula sa katawan ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang pagsabog ng True Yang energy ang sumabog, pinipigilan ng masamang aura na ito at pinahintulutan si Yang Kai na makabawi. Naulit ito ng ilang beses, na ikinatulala ni Zia Ningchang. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang sitwasyon na nangyari noong isang cultivator ang pumasok sa Initial Element Realm. Sa pangkalahatan, ang pagpasok sa Initial Element Realm ay talagang sinalubong ng kaunting pagtutol, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kaharian na ito ay napakababa at maaaring masira sa kaunting pagsisikap. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ni Yang Kai ay malinaw na naiiba. Ang paglaban na kanyang kinaharap ay mas malaki kaysa sa iba, at ito ay maihahambing na sa kahirapan ng paglusot sa susunod na kaharian. Si Yang Kai ay nagdurusa din ng hindi masabi. Ilang sandali lang ang nakalipas, bahagyang nasulyapan niya ang bakas ng misteryo at nakahakbang na siya sa threshold ng Initial Element Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga buto sa kanyang katawan ay biglang naglabas ng masamang aura, na halos nawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad, ang tunay na yang Yuan Qi sa kanyang katawan ay pumutok, na gumising sa kanya. Ngayon, may dalawang uri ng enerhiya na lumalaban sa kanyang katawan. Ang isa ay ang tunay na yang Yuan Qi na kanyang nilinang, at ang isa ay ang masamang aura na ibinubuga mula sa kanyang mga buto. Sila ay lumaban ng walang katapusan, gamit ang kanyang katawan bilang isang larangan ng digmaan. Minsan, ang masamang aura ay nangunguna, at pagkatapos ay ang kanyang isip ay magiging medyo malabo. Isang pakiramdam ng pananabik at pagnanasa ng dugo ang bumalot sa kanyang puso, at hindi na siya makapaghintay na makahanap ng taong papatayin. Ang pakiramdam na ito ay katulad ng pananabik na mararamdaman ng isa pagkatapos na masugatan, ngunit may kakaiba rito. Kahit na siya ay nasa sabik at uhaw sa dugo ng siya ay nasugatan sa labanan, ang kanyang isip ay malinaw. Minsan, ang tunay na yang Yuan Qi ay nangunguna, at ang kanyang isip ay magiging malinaw at ang kanyang katawan ay magiging komportable. Walang katapusan ang laban, at parang walang nanalo o natalo. Si Yang Kai ay naghihirap hanggang mamatay. Tumakbo si Zia Ningchang sa High Heaven Pavilion, nakasuot ng masikip na itim na suit, na walang pag-aalinlangan na nagpapakita ng kanyang magandang figure. Ang kanyang balingkinitang baywang at balingkinitan na binti ay sapat na upang mangarap ng gising ang mga tao. Ang kanyang magandang buhok ay nakatali sa likod ng kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na tela. Mabilis siyang sumugod kay Yang Kai. Matagal siyang nanood, at talagang nag-aalala ang kanyang puso para kay Yang Kai. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya siyang tulungan si Yang Kai. Sa pangkalahatan, ang isang tao ay hindi dapat maabala kapag sila ay sumisira, ngunit malinaw na nararamdaman ni Zia Ningchang ang lumalakas na layunin ng labanan sa katawan ni Yang Kai. Ito ay isang layunin ng labanan na naghahangad ng bautismo ng dugo. Isang labanan lamang ang makapagpapalaya sa kanya mula sa walang katapusang siklong ito. Kaya bumalik muna si Zia Ningchang sa kanyang tirahan at nagpalit ng damit. Kung hindi, natatakot siyang makilala siya nito. Tutal, nagkita na sila dati. Nagmamadaling dumarating at umalis, nang bumalik siya sa Coiling Dragon Stream, si Yang Kai ay nasa paghihirap pa rin, at ang kanyang mga galaw ay tila medyo mas malakas kaysa dati.
Nang walang kaunting pag-aalinlangan, direktang itinapon ni Ziya Ningchang ang kanyang sarili kay Yang Kai, ang kanyang magagandang mga mata ay kumikislap na may layuning pumatay habang nagpadala siya ng isang hampas ng palad. Martial Peak, Kabanata 63. Para kang kapatid. Dahil nagpasya na siyang tulungan siya, natural na hindi nang ahas si Ziya Ningchang na magbunyag ng anumang mga pagkukulang. Mapipilitan lang niya si Yang Kai na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para tulungan siyang makalusot. Sa makatuwid, gumamit si Ziya Ningchang ng isang pamatay na hakbang sa unang hampas ng palad. Ang lakas ni Yang Kai ay nasa ika-9 na antas ng Body Tempering Realm, habang ginamit lamang ni Ziya Ningchang ang lakas ng ikatlo o ikatlong antas ng Initial Element Realm. Si Yang Kai, na nasa kritikal na yugto, ay biglang nakaramdam ng panganib. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa buong katawan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng krisis. Habang siya ay nalilito, ang tunog ng isang hampas ng palad na sumisipol sa hangin ay nagmula sa gilid. May umatake sa kanya. Biglang natauhan si Yang Kai. Imbes na mabigla, natuwa pa siya. Mabilis siyang tumalon mula sa lupa, tumalikod, at naghagis ng suntok. Nagngangalit ang layunin ng labanan sa kanyang katawan. Nag-aalala siya kung paano ito ilalabas, ngunit hindi niya inaasahan na may maghahatid sa kanya. Sino ito na gustong pumuslit sa kanya ay wala na sa saklaw ng pagsasaalang-alang ni Yang Kai. Sa ngayon, gusto lang niyang lumaban hanggang sa nilalaman ng puso niya. Sa isang putok, ang Yuan Qi ay lumundag. Napaatras si Yang Kai ng ilang hakbang. Ginamit ni Ziya Ningchang ang puwersa para magbalikwas at tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. Bakas ang pagkagulat sa kanyang magagandang mata. Bagamat ginamit lang niya ang lakas ng ikatlong antas ng Initial Element Realm, hindi siya dapat makalaban ng pantay sa kanya. Dapat ay napigilan niya ito ng tuluyan. Pagkatapos makipagpalitan ng suntok, ginamit ni Yang Kai ang liwanag ng buwan upang malinaw na makita ang figure ng umaatake. Babae yun pero natatakpan ng itim na tela ang mukha kaya hindi niya makita ang mukha nito. Bakit ang batang babae? Sumimangot si Yang Kai at bamulong na may kawalang kasiyahan. Nang marinig ito ni Ziya Ningchang, nagalit siya kaya nang inag siya. Siya clenched her teeth at bahagyang lumipad. Ang Yuan Qi sa kanyang palad ay lumundag, naging langit na puno ng mga anino ng palad, at tinakpan ang ulo ni Yang Kai. Galit na galit ang sinabi niya kanina. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Yang Kai at pinakawalan ng lahat ng kanyang lakas. Umikot si Yuan Qi sa kanyang mga kamao, at sa isang iglap, nakipagpalitan siya ng suntok kay Ziya Ningchang. Bagamat babae ang kanyang kalaban, hindi nagpakita ng awa si Yang Kai. Ang lakas ng kanyang kalaban ay malinaw na mas mataas kaysa sa kanya, at bawat galaw niya ay isang pamamaraan ng pagpatay. Hindi siya naglakas loob na maging pabaya. Sa isang kisap mata, sina Yang Kai at Ziya Ningchang ay nakakulong sa labanan, ngunit ang sitwasyon ay malinaw na hindi pabor kay Yang Kai. Mabigat at makapangyarihan ang kanyang mga galaw, at bagamat mabangis ang kabagsikan, malayo sila sa maliksi at maraming nalalamang galaw ni Ziya Ningchang. Kapag gumawa ng 2 galaw si Yang Kai, makakagawa si Ziya Ningchang ng 3 galaw. Higit pa rito, magaan at maganda ang katawan ni Ziya Ningchang, at habang gumagalaw siya, nakipaglaro lang siya kay Yang Kai na parang unggoy. Masasabing bigo si Yang Kai sa bawat pagliko. Nararamdaman niya na ang lakas ng kabilang partido ay bahagyang mas mataas kaysa sa kanya, ngunit hindi niya akalain na pinipigilan lamang ng kabilang partido ang kanyang tunay na lakas upang labanan siya. Ang pagharap sa gayong kalaban, kakaiba kung masasaktan siya nito. Sa ilalim ng itim na maskara, ang galit na maliit na bibig ni Ziya Ningchang ay dahan-daang bumubuo ng isang ngiti. Naisip niya sa kanyang sarili, sino ang nagsabi sa iyo na magsalita ng walang kaparirakan? Nararapat sa iyo ang bugbugin. Sa ilang saglit lang, sumasakit ang buong katawan ni Yang Kai dahil sa pambubugbog. Habang ang pamilyar na sakit ay kumalat sa kanyang katawan, ang dugo sa kanyang katawan ay muling nasa sabik, umaalo na parang isang malaking ilog. Kung makikinig ng mabuti, maririnig pa nila ang tunog ng mga alon na humahampas sa mesa. Kumalat ang init sa kanyang katawan, at patuloy na tumaas ang kanyang lakas. Ang mga mata ni Ziya Ningchang ay nagpakita ng marangal na ekspresyon. Nalaman niya na ang Yuan Qi sa katawan ng junior brother na ito ay lalong lumalakas, at ang kanyang lakas ay unti-unting lumalampas sa Body Tempering Realm at umabot sa Initial Element Realm. Bukod dito, hindi ito tumigil doon, at dahan-dahan ngunit patuloy na tumataas. Ang mga suntok na nagdadala ng Yuan Qi ay naging mas mabilis at mas malakas. Bahagyang hindi nakayanan ni Ziya Ningchang. Nais niyang dagdagan ang kanyang lakas, ngunit medyo ayaw niya, kaya't maaari na lamang niyang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at magtiis. Sinong nagsabi sa iyong patayin mo ako? Sa gitna ng matinding labanan, biglang nagtanong si Yang Kai na may malungkot na mukha at mahinang boses. Hindi sumagot si Ziya Ningchang, at sinubukan ang kanyang makakaya na lutasin ang mga galaw ni Yang Kai. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ang lakas ni Yang Kai ay talagang kapantay ng kanyang sarili, at hindi niya talaga kayang manig. Sa tuwing siya ay wawakasan ng mga kamao ni Yang Kai, kailangan niyang ilihis ang ilan sa kanyang atensyon upang man-neutralize ang purong Yang Qi na lumulusob sa kanyang katawan. Nagulat si Ziya Ningchang. Nalaman niyang minamaliit niya ang kadalisayan nitong Yang Qi. Ang kadalisayan na ito ay hindi isang bagay na maaaring linangin ng ordinaryong martial arts. Muli, sa isang paghaharap, nag-cross ang mga palad ni Yang Kai at Ziya Ningchang,
ngunit walang umaatres ang magkabilang panig. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tinitigan ang babaeng nasa harapan niya. Bumaba ang tingin nito sa noon niya, kung saan may malabong marka. Sinabi ni Yang Kai, nalaman kong ikaw ay, mukhang senior sister ko, si Zia Ningchang ay lumalaban sa pagsalakay ng Yang Chi ni Yang Kai. Nang marinig niya ito, natigilan siya. Kailan niya inilantad ang kanyang sarili? Paano niya malalaman na dahil sa mahinang marka sa kanyang noo kaya siya pinaghihinalaan ni Yang Kai? Naalala ni Yang Kai na si senior sister Zia ay may sapphire pendant sa kanyang noo, kung saan mismo ang marka. Kinakabahang ipinikit ni Zia Ningchang ang kanyang mga mata, walang humpay na nanginginig ang kanyang mahabang pilikmata. Tumawa ng malakas, biglang hinawakan ni Yang Kai ang kanyang palso at marahas na hinayla siya sa kanyang yakap. Pag-abot, hinubad niya ang kanyang scarf sa mukha. Sa oras na ito, biglang bumalik sa katinoan si Zia Ningchang. Ayaw niyang makita ang tunay niyang mukha. Una, gusto niyang i-pressure si Yang Kai, at pangalawa, medyo napahiya siya. Kung tutusin, sobrang nakakahiya ang nangyari noong nakaraan. Paano siya papayag na tanggalin niya ang maskara niya ngayon? Sa sandaling desperasyon, hindi na niya napigilan ang kanyang lakas. Isang mabangis na pagsabog ng World Chi ang sumabog, na naging sanhi ng kakaibang pag-iyak ni Yang Kai. Direkta siyang pinalipad sa malayo, ilang beses na bumagsak sa lupa. Nang muli siyang bumangon ay wala na ang babaeng iyon. Hindi niya alam kung saan siya tumakas. Totoo kaya? Nag-isip si Yang Kai. Casual lang niyang sinabi, pero hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang reaksyon ng kabilang partido. Bukod dito, ang huling pagsabog ng Yuan Chi ay nagpaunawa kay Yang Kai na may malaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Kung talagang gusto niya itong patayin, ito ay isang piraso ng cake. Bakit kailangan niyang makipag-away sa kanya ng matagal? Kung ito ay totoo o hindi ay hindi na mahalaga. Naramdaman ni Yang Kai na naputol ang mga tanikala sa kanyang katawan pagkatapos ng labanang iyon. Mabilis siyang umupo na naka-cross-legged at maingat na naramdaman ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Sa susunod na sandali, ang enerhiya ng langit at lupa ay lumundag, mabangis na bumubuhos kay Yang Kai. Huminga ng malalim si Yang Kai, at bumukas ang lahat ng pores sa kanyang katawan na parang balina na humihigop ng tubig. Hinigop niya ang lahat ng enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan, ginagabayan ang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa na umikot sa kanyang katawan, nililinas ang kanyang katawan. Ito ay isang pagkakataon na magkakaroon ng bawat magsasaka kapag sila ay nakalusot sa isang malaking kaharian. Kung gaano kalaki ang benepisyong makukuha nila, ito ay depende sa kanilang sariling pagsisikap. 1,000 talampakan ang layo, si Zia Ningchang ay nataranta habang nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na makikita ni Yang Kai ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabutihang palad, tinulungan niya itong makalusot, kaya hindi nawalan ng saysay ang kanyang mga pagsisikap. Habang nagpapanik siya, biglang may lumitaw na figure sa tabi niya. Biglang sumulpat ang isang matandang nakasuot ng simpleng damit. Maputi ang buhok ng matanda at mabait ang itsura. Matapos makita ang mukha ng kabilang partido, nagmamadaling sinabi ni Zia Ningchang na may paggalang. Pagbati, Martial Uncle Sectmaster. Magiliw na ngumiti ang matanda. Hindi ka alagad ng High Heaven Pavilion, kaya hindi na kailangang maging magalang. Mahinahong sinabi ni Zia Ningchang. Ngunit ang Sectmaster at Master ay mabuting magkaibigan, kaya natural na ikaw ang aking Martial Uncle. Martial Peak, Kabanata 64. Kay Yuan. Nang makitang napakamasunurin at matino ni Zia Ningchang, hindi napigilan ng Sectmaster na tumawa. Ang swerte talaga ni Meng Huyan na magkaroon ng napakabuting disipulong tulad mo. Iniisip ang kanyang dalawang disipulo, ang Sectmaster ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Malinaw na alam ni Zia Ningchang ang tungkol sa kanyang nakaraan. Nang makita ang kanyang malungkot na ekspresyon, hindi niya alam kung paano siya aaliwin at manahimik na lamang. Tahimik na iniunat ng Sectmaster ang kanyang kamay upang harangan ang kalangitan at itinulak si Yang Kai. Sa isang iglap, naramdaman ni Zia Ningchang na ang langit at lupa ay naghiwalay, na parang may hindi nakikitang kamay na humaharang sa mga mata ng sinuman. Ang breakthrough ng brat na ito sa pagkakataong ito ay dapat na nagdulot ng kaguluhan. Mas mabuting mag-iingat upang maiwasang matuklasan. Paliwanag ng Sectmaster. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Zia Ningchang. Hindi niya maintindihan kung bakit ang Sectmaster na ito, na bihirang magpakita sa harap ng iba, ay napakaasikaso kay Yang Kai. Naguguluhan man siya ay hindi siya naglakas loob na magtanong. Ang matanda at ang binata ay pinaghiwalay sa layo na 100 talampakan, pinagmamasdan ang sitwasyon sa gilid ni Yang Kai. Ang Heaven and Earth energy ay pumasok sa katawan ni Yang Kai, na tinatamaan at pinainit ang bawat pulgada ng kanyang laman at balat. Bagamat hindi niya maramdaman ang pagbabago-bago ng Yuan Chi, nakikita niya sa mata na si Yang Kai ay nasa loob ng 100 talampakan mula sa kanya. Halatang hindi maliit ang kaguluhan. Katatapos lang niyang pumasok sa Initial Element Realm, paano ito mangyayari? Hindi talaga maintindihan ni Zia Ningchang. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang namamaga ang katawan ni Yang Kai na parang isang lobo na napalaki. Ang payat niyang katawan ay tumaba ng walang dahilan. Ito ay dahil masyadong maraming Heaven and Earth energy ang pumasok sa kanyang katawan. Kung paanong si Zia Ningchang ay lihim na nag-aalala sa kanya, ang kanyang katawan ay biglang lumiit at bumalik sa orihinal na laki nito.
Kahit na sa paraan ng pagharang ng Sect Master, nararamdaman pa rin ni Ziya Ningqiang ang pagbabago-bago ng Yuan Qi na nagpapalpitate sa kanyang puso. Ang mas nakakagulat ay pagkatapos naganap na masipsip niyang kayang Heaven and Earth Energy, isang nagninangas na pulang enerhiya na nakikita ng mata ay bumulwak mula sa coiling dragon stream sa kanyang harapan. Ang enerhiyang ito ay parang pulang laso na tumaas mula sa ilalim ng coiling dragon stream at nag-drill sa mga pores ni Yang Kai. Yang Qi, naunawaan ni Ziya Ningqiang na ang unang pagsipsip ni Yang Kai ay ang Heaven and Earth Energy, ngunit ang pangalawang engravings ay ang Yang Essence Qi. Bagamat isa rin itong uri ng Heaven and Earth Energy, ito ay may iisang katangian. Matapos ganap na masipsip ni Yang Kai ang Yang Yuan Qi, biglang hamupa ang kaguluhan doon. Tapos na, tumiti ang sect leader at inalis ang restriction sa gilid na iyon gamit ang isang pitik ng kanyang daliri. Ang kanyang figure ay kumislap at nawala ng walang bakas. Ang kanyang mahinang boses ay umalangaw sa mga tainga ni Ziya Ningqiang. Kamustahin mo ang iyong guro para sa akin? Oo, magalang na tumugon si Ziya Ningqiang. Pagkatapos, nagkaroon siya ng oras upang suriin ang mga resulta ng tagumpay ni Yang Kai. Sa isang sulyap lang, si Ziya Ningqiang ay natigilan. Pangalawang antas ng Initial Element Realm. Halos naisip niyang mali ang kanyang perception, kaya nag-aalala siyang muli. Nalaman niya na talagang naabot ni Yang Kai ang level 2 nanograms Initial Element State. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nakalusot sa isang malaking kaharian, ngunit siya rin ay dumaan sa isang maliit na kaharian sa ibabaw ng pundasyong ito. Nanaginip ba siya? Si Ziya Ningqiang ay may espesyal na pangangatawan. Mula sa kanyang paglilinang hanggang ngayon, siya ay gumawa ng mabilis na pag-unlad. Gayunpaman, sa bawat oras na siya ay nakalusot, ito ay isang hakbang sa isang pagkakataon. Hindi pa siya nakakalusot sa dalawang antas ng sabay-sabay. Ngayon, nang makitang nakamit ni Yang Kai ang gayong tagumpay gamit ang sarili niyang mga mata, paanong hindi siya magugulat? Nang siya ay nagulat, si Yang Kai, na naka-cross-leg sa lupa, ay biglang bamulong sa sarili. Kaya ganyan. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, ang Yuan Qi fluctuation sa kanyang katawan ay naging mas malakas. Ikatlong antas ng estado ng inisyal na elemento. Halimaw. Hindi alam ni Ziya Ningqiang kung tatawa o iiyak. Natama na naman ang kumpiyansa niya. Matapos manatili sa lugar para sa isa pang 2 oras upang matiyak na si Yang Kai ay hindi biglang makakalusot, nakahinga ng maluwag si Ziya Ningqiang at tahimik na umalis. Si Yang Kai ay nakaupo sa gilid ng coiling dragon stream buong gabi. Hindi niya nilinang ang true Yang tactics, sa halip ay ginamit niya ang kanyang puso upang madama at maunawaan ang mga insight ng tagumpay kagabi. Pagkatapos ng breakthrough kagabi, 2 uri ng enerhiya ang bumuhos sa kanyang katawan. Ang isa ay ang kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit ang enerhiyang ito ay hindi na-absorb sa dantian. Bukod sa isang bahagi nito ay ginagamit upang pasiglahin ang kanyang katawan, ang natitira ay hinihigop ng kanyang mga buto. Ang pangalawa ay ang Yang Yuan Qi na hinihigop mula sa ilalim ng coiling dragon stream. Ito ay naging kanya na at naging 5 patak ng Yang liquid, tahimik na naninirahan sa dantian. Pagkatapos mag-isip ng isang buong gabi, sa wakas ay nakaisip si Yang Kai ng isang pangkalahatang ideya. Ang matigas na gintong balangkas ay maaaring tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban kapag siya ay nasugatan o nakaramdam ng sakit, ngunit ang pagtaas ng lakas ng labanan ay nangangailangan din ng enerhiya upang suportahan ito. Hindi ito maproduce ng walang dahilan. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mahirap ipaliwanag kung bakit kaya nitong makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay hinigop nito, at kapag kailangan niya ito, babalik ito sa kanya. Ito ang misteryo ng matigas na gininto ang skeleton, at ang pangunahing dahilan kung bakit madaragdagan nito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa loob ng mahabang panahon, naisip ni Yang Kai na maaari lamang niyang makuha ang enerhiya ng Yang attribute. Pagkatapos ng lahat, nilinang niya ang true Yang tactics. Ngayon tila ang problemang ito ay nagkakahalaga ng pag-eksperimento. Kung talagang makakasipsip siya ng enerhiya maliban sa katangian ng Yang, kung gayon ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay magiging mas mabilis. Ang pagtuklas na ito ay medyo nagpasaya kay Yang Kai. Kahit na ang true Yang tactics ay makapangyarihan, pagkatapos ng lahat, ito ay may mga limitasyon. Kung tama ang kanyang hula, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang cultivation environment sa hinaharap. Nagpakawala ng mahabang hininga, tumayo si Yang Kai at maingat na dinama ang kanyang katawan. Talagang nakalusot siya, at hindi inaasahang nakalusot sa ikatlong yugto ng inisyal na elemento sa isang iglap. Iniisip ang tungkol sa dalawang napakalaking dami ng enerhiya na bumuhos sa kanyang katawan kagabi, gamaan ang loob ni Yang Kai. Noong unang bumukas ang Yuan Qi sa katawan, ito ay nasa initial element stage. Bagamat marami ng Yuan Qi si Yang Kai sa kanyang katawan, makabuluhan pa rin ang tagumpay na ito. Ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay bumuo ng isang malaking cycle, na nag-uugnay sa langit at lupa, at ang true Yang tactics ay muling bumilis. Higit pa rito, pagkatapos makapasok sa yugtong ito, sa ilang lawak, ito ay mas madaling linangin kumpara sa tempered body stage. Siyempre, ang saligan ay mayroon kang magandang kapaligiran sa paglilinang. Sa paglalakad pabalik mula sa coiling dragon stream, naramdaman niya ang kayang pisikal at mental na komportable. Matapos makapasok sa yugtong ito, naramdaman niya ngayon na medyo iba na ang mundo, at mas malinaw ang kanyang mga mata at tainga.
Sa loob ng 50 talampakan, ramdam na ramdam niya ang paghinga ng isang tao. Habang naglalakad patungo sa kahoy na bahay, biglang nakarinig si Yang Kai ng pamilyar na sigaw. Matapos huminto at makinig saglit, hindi niya napigil ang matawa. Bakit binugbog na naman si Sassafras? Ngunit ito ay nasa loob ng sekta. Kung siya ay nabugbog, dapat ito ay isang hamon. Kung ang kanyang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng iba, kung gayon hindi niya masisisi ang iba. Dahil walang magawa, nagpa siya si Yang Kai na pumunta at manood ng palabas. Sa loob ng High Heaven Pavilion, hanggat may hamon, kahit saan ay maaaring maging larangan ng digmaan. Ang lugar kung saan binugbog si Sassafras ay hindi kalayuan sa Yang Kai, kaya pagkaraan ng maikling distansya, dumating siya. Medyo madaming tao ang nagkukumpulan doon. Sa pagpunas ng kanyang mga mata sa kanila, natuklasan ni Yang Kai na ang mga tao doon ay nahahati sa dalawang grupo. Malinaw na nahahati sila, at napuno ng amoy ng pulbura ang hangin. Nandoon lahat sina Li Yuntian at Zhao Hu, na pamilyar sa kanya, ngunit medyo galit ang mga ekspresyon nila. Kasalukuyan silang nakaharap sa isa pang grupo ng mga tao. Hindi tama ang sitwasyon. Napakunot ang noo ni Yang Kai nang makita niya ito. Kapag ikinukumpara ang mga tala sa pagitan ng mga disipulo ng sekta, kahit sino ang nanalo o natalo, tiyak na hindi ito haantong sa ganito. Si Li Yuntian at ang iba pa ay malinaw na mukhang napuno sila ng matuwid na galit at gustong lumaban. Martial Peak, Kabanata 65. Wei Zuang. Bilang karagdagan sa dalawang grupo ng mga tao na ito, marami ring mga disipulo ng High Heaven Pavilion ang nagtipon upang manood ng palabas. Medyo marami sila, at lahat sila ay nakaturo sa field. Sa ilang pag-aalinlangan, sumikip si Yang Kai sa karamihan at dahan-daang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Li Yuntian at ng iba pa. Sa hindi sinasadyang pagsulyap sa field, nakita niyang may bagbog at namamaga ang mukha ni Sassafras. Siya ay nasa napakalungkot na estado habang nakikipag-away siya sa isang binata na hindi gaanong mas matanda sa kanya. Ang mukha ng binata ay kalmado at composed, at walang kahit kititing na sugat sa kanyang katawan. May mapangasar na ngiti sa mukha niya habang tinutuyan niya ang mga atake ni Sassafras. Si Sassafras ay umungal sa mahinang boses at buong tapang na sumugod, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay madaling hinarap ng kanyang kalaban. Matapos manood ng ilang sandali, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Yang Kai. Nalaman niyang may mali. Hindi dahil sa hindi tinamaan ng mga atake ni Sassafras ang binata, sa halip ay walang epekto ang mga atake nito sa binata. Nang dama po ang kanyang mga kamao sa katawan ng binata ay hindi man lang nakasimangot ang binata. Sa kabilang banda, kung tatamaan si Sassafras, tiyak na magkakaroon siya ng maliliit na pinsala. Ang pagbabago-bago ng Yuan Chi na sumabog mula sa mga galaw ng dalawa ay halos pareho, na nangangahulugan na ang kanilang lakas ay hindi gaanong naiiba. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakaiba kapag nag-away sila? Ano ang nangyayari? Tinapik ni Yang Kai ang balikat ni Li Yuntian at nagtanong. Tumingon si Li Yuntian, tuwang-tuwa ang kanyang ekspresyon. Brother Yang. Sa sigaw na ito, napansin din ni Zhao Hu at ng iba pa si Yang Kai. Binati siya ng lahat at tumalikod para harapin ang kabaligtaran ng mga tao. Bakit hindi si Sassafras ang kalaban niya? Tinanong ni Yang Kai ang kanyang mga pagdududa. Dapat ay halos pareho ang kanilang lakas, tama ba? Mabilis na tumango si Li Yuntian, ang kanyang ekspresyon ay galit. Si Young Master Su ay kasalukuyang nasa Initial Element 2nd Stage, habang ang taong iyon ay nasa Initial Element 3rd Stage. Kung ito ay patas na laban, kahit nawala si Young Master Su, ang kanyang kalaban, hindi siya magiging madali. Ngunit ang taong ito ay talagang kasuklam-suklam at walang hiya. Gumagamit talaga siya ng defensive artifact para hamanin ang mga kapwa niya disipulo. Paano magagamit ni Young Master Su ang kanyang kakayahan? Bumagsak ang ekspresyon ni Yang Kai. Defensive artifact. Oo, kinagat ni Li Yuntian ang kanyang mga ngipin at sinabi. Siya ang apo ng Great Elder. Ang kanyang pangalan ay Wei Zuan. Ang kanyang defensive artifact ay ipinagkaloob sa kanya ng Great Elder. Isa pang spoiled brat. Bahagyang naunawaan ni Yang Kai na mayroong isang elder sa likod ni Sassafras, at itong si Wei Zuan ay apo ng dakilang elder. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang suporta, at ang kanilang katayuan ay halos pareho. Ang iba ay hindi nang ahas na labanan si Sassafras, ngunit hindi ibig sabihin na hindi siya nang ahas. Gayunpaman, medyo labis para sa mga disipulo ng parehong sekta na magsuot ng mga defensive artifact habang nagpapalitan ng mga pointer. Ang unang elder at pangalawang elder ay palaging magkaaway. Maging sina Young Master Su at Wei Zuan hindi magkita-kita sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, tiyak na walang awa niyang tuturuan si Young Master Su ng leksyon. Si Li Yuntian ay lihim na nababalisa. Sabi ni Yang Kai, "Nako, nakakatamad na away lang. Brother Yang, mag-isip ka ng paraan para mailigtas si Young Master Su. Alam mo ang init ng ulo niya, kapag nagpatuloy ito siguradong malubha siyang masasaktan." Nagmamakaawa si Li Yuntian. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai. Kapag ang mga disipulo ng iisang sekta ay nagpapalitan ng mga punto, ang mahihina ay matatalo. Sa tingin mo ba ay natatakot ang mga disipulo ng High Heaven Pavilion dito? Ngunit ang labanang ito ay hindi kailanman patas. Si Wei Zuan ay umaasa sa kapangyarihan ng kanyang artifact. Tumisi si Yang Kai. Ang mundong ito ay hindi kailanman patas.
Ang mahihina ay biktima ng malakas, at ang malakas ay iginagalang. Dapat alam mo na ito. Natigilan si Li Yuntian, at hindi rin makapagsalita. Kapag ang mga disipulo ng parehong sekta ay nagpapalitan ng mga payo, talagang hindi sila makagambala. Bagamat mabangis ang pagganap ni Yang Kai nitong mga nakaraang araw, naroon pa rin ang mga alituntunin ng sekta. Paano nila aasahang ililigtas niya si Sassafras tulad noong nakaraan? Sa arena, nasa bingit na ng pagbagsak si Sassafras. Wala na siyang gaanong lakas sa kanyang mga galaw. Si Wei Zuan naman ay tumawa ng malakas at mayabang. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabi, Sassafras, huwag kang magalang. Halika at hampasin mo ako. Hindi kikilos ang iyong master na ito ngayon. Kung kaya mo akong hampasin hanggang sa sumakit, ay aaminin ko ang pagkatalo. Malabo ang mga mata ni Sassafras. May bahid ng dugo ang magkabilang kamao niya. Ang defensive artifact ni Wei Zuan ay hindi lamang may kakayahang protektahan siya, mayroon din itong kakayahang ipakita si Yuan Qi. Sa bawat pagsuntok ni Sassafras, kailangan niyang tiisin ang halos lahat ng puwersa. Ito ang dahilan kung bakit nasugatan ang magkabilang kamao niya. Nang marinig ang mabagsik na salita ni Wei Zuan, lumuwa si Sassafras ng isang subo ng dugo at sinabing may paghamak. Kung mayroon kang lakas ng loob, alisin mo ang balat ng pagong mo. Kung hindi ka bugbugin ng iyong master na ito hanggang sa gumapang ka, ikaw ay hindi ang apo ko. Naging malamig ang ekspresyon ni Wei Zuan. Biglang naging masama ang mukha niya at tumawa. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong pagsamantalahan ako. Babayaran mo ang presyo para sa iyong mga salita. Si Wei Zuan ay malinaw na galit. Sumugod siya sa harapan ni Sassafras at binato ng suntok ang mukha ni Sassafras. Sa kanyang mahinang estado, sinubukan ni Sassafras na humarang, ngunit ang kanyang kondisyon ay hindi kasing ganda ng kanyang kalaban at hindi niya napigilan ang pag-atake. Agad na tinamaan ng kamao ang mukha niya at bamukol. Nakatalikod din ang katawan niya. Ang aura ni Wei Zuan ay parang tigre. Hindi siya tumigil doon. Direkta niyang sinipa si Sassafras sa lupa at marahas na sinuntok ng magkabilang kamao. Sinubukan ni Sassafras na lumaban, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi maliit ang artifact na suot ni Wei Zuan. Ito ay hindi isang bagay na maaaring sirain ni Sassafras. Tawagin mo akong lolo at pakakawalan ka ng iyong master na ito. Huminto si Wei Zuan matapos pumalo saglit at nagbanta. Malamig na tumingin sa kanya si Sassafras at tumawa ng masama. Noong nakaraan, muntik nang tamaan ni Cheng Xiaofeng si Sassafras sa ulo ngunit hindi ito nagpaawat. Paano siya makakapag-kompromiso sa pagkakataong ito? Hahayaan kitang tumawa. Hindi nagpakita ng awa si Wei Zuan. Matapos ang ilang suntok, naputol ang isang ngipin ni Sassafras at umagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Masyadong nakakakilabot ang itsura niya. Ang Wei Zuan na ito ay mas walang awa kaysa kay Cheng Xiaofeng. Iyang Master Su. Si Li Yuntian at ang iba pa ay hindi na makapanood. Mabilis silang humakbang, ngunit dahil sa mga alituntunin ng sekta, hindi sila makasulong upang iligtas si Sassafras. Hindi na muling umatake si Wei Zuan. Sa halip, tumingin siya kay Li Yuntian at sa iba pa na may malamig na ngiti at sinabi, gusto mo siyang iligtas. Hindi sumagot si Li Yuntian at ang iba pa. Huminga sila ng malalim at ang kanilang mga ekspresyon ay napuno ng matuwid na galit. Tanungin kita, gusto mo ba siyang ligtas? Sinampal ni Wei Zuan ang mukha ni Sassafras at mabangis na nagtanong. Nang makitang sinalakay muli si Sassafras, mabilis na tumanggo si Li Yuntian at ang iba pa, natatakot na baka atakihin siyang muli. Kung gusto mo, pagkatapos ay lumuhad. Masunarang yumuko ng ilang beses. Kung ang iyong master na ito ay nasa mabuting kalooban, pagkatapos ay hahayaan ko siyang umalis ngayon. Yuntian at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mga subordinate ni Sassafras. Ang pagpapahiya sa kanila ay kapareho ng pagpapahiya kay Sassafras. Pagkarinig nito, nagkagulo ang mga tao sa paligid. Si Li Yuntian at ang mga mukha ng iba ay mapula at labis na napahiya. Nagpumiglas si Sassafras na tumingin kay Li Yuntian at sa iba pa. Mamumugto na ang mga mata niya nang sabay-sabay niyang sinabi, huwag kang makinig sa kanya. Sa tunog ng pa, muling sinampal si Sassafras. Nagulat si Li Yuntian at ang iba pa. Alam nilang kung patuloy silang magdadalawang isip, muling pahihirapan si Sassafras. Tiningnan nila si Wei Zuan ng may galit. Puno ng walang katapusang kalungkutan ang kanilang mga mukha habang dahan-dahan silang lumuhad. Tiningnan sila ni Yang Kai nang may pagtataka. Hindi niya inaasahan na aabot sila sa ganoong lawak para kay Sassafras. Ang mga tuhod ng isang lalaki ay ginto. Kung wala silang malalim na nararamdaman para sa isa't isa, sino ang handang lumuhad para sa iba? Noong una ay nakala ni Yang Kai na si Li Yuntian at ang iba pa ay sumusunod lamang kay Sassafras upang kumain at uminom. Ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Pinaikit ni Wei Zuan ang kanyang mga mata at biglang tumawa. Tumingin siya kay Sassafras at sinabi, hindi ko akalain na ganoon pala kasunuri ng mga asong sinanay mo. Ang mga mata ni Sassafras ay napuno ng luha ng kahihiyan. Kahit na binugbog siya ni Wei Zuan sa ulo ng baboy, hindi siya pamatak ni isang luha. Ngunit ngayon, nang makita si Li Yuntian at ang iba pa na nakaluhod sa lupa, ang dalawang linya ng luhang iyon ay hindi napigil ang damaloy.